Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Si Morgana na mismo ang magpapatahimik kay Carlos para hindi na malaman ng lahat na siya at si Moira ay iisa. Mga kaganapan at dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Magandang araw, welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Hindi na kinasuhan pa ni RJ si Zoe dahil sa walang makitang ebidensya ang mga pulis na magpapatunay na tinago ni Zoe si Carlos. Abot-abot naman ang naging paghingi ni Zoe ng tawad kay RJ dahil sa nagawa niya. Naglulumuhod si Zoe kay RJ na patawarin na siya at bigyan siya ng pangalawang pagkakataon, pero hindi pinakinggan ni RJ ang pagmamakaawa ni Zoe sa kanya. Naging matigas ang puso ni RJ para kay Zoe. Hindi magawang patawarin ni RJ si Zoe dahil sa mga ginawa niyang pagsisinungaling ni Zoe patungkol sa ama niyang si Carlos. Galit na galit si RJ kay Zoe sa mga ginawa sa kanila. Dahilan para sabihin ni RJ kay Zoe na simula ngayon ay tinatanggalan niya na ito ng karapatan sa Apex, sa buhay niya at sa pamilya nila. Si Annalyn na lang daw ang patutuunan niya ng pansin ni RJ dahil si Annalyn lang ang tunay niyang anak. Iniwan ni RJ si Zoe habang nagmamakaawa ito at iyak ng iyak habang sinasabi niyang pinagsisisihan niya na ang lahat ng mga ginawa niya. Pilit naman na pinakikiusapan ni Lynette si RJ na patawarin niya na si Zoe dahil ramdam daw ni Lynette na taos sa puso ni Zoe ang paghingi nito ng tawad sa kanya at higit sa lahat ang ibinigay na pagmamahal ni Zoe kay RJ bilang tatay niya. Hindi na naniniwala si RJ kay Zoe dahil baka umaacting lang ito. Kilala ni RJ si Zoe na hindi ito ang taong nagpapatalo o sumusuko sa laban. Dahil hindi titigil si Zoe hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Alam din ni RJ na gagawa ng paraan si Zoe para mapatawad niya ito. Ngunit sinisiguro naman ni RJ na hindi na siya magpapauto pa kay Zoe at wala nang pakialam si RJ kay Zoe. Naniniwala naman si Lynette na mahal pa din ni RJ si Zoe dahil siya ang unang prinsesa niya. Maya-maya ay dumating si Zoe at tinawag niya na Dr. Tanyag si RJ. Napalingon si Lynette at RJ at nagulat ang dalawa. Galit na tinanong ni RJ si Zoe kung ano ang ginagawa niya sa Apex. Nagsabi si Zoe na pumunta siya hindi bilang isang anak kundi bilang isang doktor. Alam ni Zoe na hindi na siya itinuturing na anak ni RJ kaya hindi na magmamakaawa pa si Zoe. Hindi na rin si Zoe luluhod sa harap ni RJ para humingi ng tawad at ibinibigay na ni Zoe kay RJ kung ano ang desisyon niya. Hindi na din daw magpapakita si Zoe sa Apex. Sabay inabot ni Zoe kay RJ ang isang sobre. Dahilan para mag-resign na si Zoe bilang resident doctor ng Apex agad-agad. Nag-alala at naawa si Lynette nang hindi pigilan ni RJ si Zoe sa naging desisyon nito at tuluyan nang umalis. Gustong tulungan ni Lynette na mapatawad ni RJ si Zoe pero huli na dahil nagpaalam na si Zoe. Agad na kumalat sa buong Apex ang balita tungkol kay Zoe, dahilan para marinig at malaman ni Annalyn sa dalawang nurse habang nag-uusap ang mga ito patungkol sa pagre-resign ni Zoe bilang neurosurgeon resident ng Apex. At baka daw ang naging issue ay tungkol sa anak si Zoe ni Dr. Benitez. Hindi naman alam ng nurse kung ano ang naging dahilan. Walang kaalam-alam ang dalawang nurse na nakikinig si Annalyn sa usapan nila. Nalungkot si Annalyn sa naging desisyon ni Zoe kaya agad na pinuntahan ni Annalyn si RJ at Lynette para malaman kung bakit nag-resign si Zoe. Samantala, hindi matanggap at galit si Morgana sa ginawang pag-resign ni Zoe sa Apex bilang resident doctor nang sabihin sa kanya ni Olga ang balita. Agad na hinanap ni Morgana si Zoe sa Apex. Nakita ni Morgana na naglalakad pababa ng hagdan si Zoe habang umiiyak. Agad na hinabol ni Morgana si Zoe para pigilan.
Galit na tinanong ni Morgana si Zoe kung hindi man lang inisip ni Zoe ang Apex. Umiiyak na sinagot ni Zoe si Morgana na wala na siyang pakialam sa Apex dahil wala na siyang magagawa. Ayaw na ni Zoe na sundin pa si Morgana sa gusto nitong mangyari dahil nahihirapan na si Zoe sa sitwasyon niya ngayon. Ngunit ipinagpipilitan pa rin ni Morgana kay Zoe na dapat sa kanila lang ang Apex at kailangan mapunta ang Apex sa kanilang dalawa. Hindi na alam ni Zoe ang gagawin niya sa pagiging sakim ng ina niyang si Moira. Gagawin ang lahat kahit na ikapahamak ni Zoe sa kagustuhan ni Moira na makuha nila ang buong Apex kahit na sa anong paraan. Sa kabilang banda, nag-uusap si Nurse Karen, Nurse Ivan at Annalyn patungkol sa nabalitaan nilang ginawa ni Zoe pagre-resign sa Apex. Naawa naman si Nurse Ivan at Nurse Karen kay Zoe dahil sa mga nangyari, pero hindi rin naman nila masisisi si Doc RJ kung bakit nagawang tanggalan ng karapatan si Zoe sa Apex at bilang isang anak ni RJ dahil sa mga kasinungalingang ginawa ni Zoe patungkol kay Doc Carlos. Kaya nasabi ni Nurse Ivan na walang ibang dapat sisihin sa lahat ng mga nangyari kay Zoe kundi si Doc Carlos. Naisip at naitanong ni Nurse Ivan kung paano kung si Doc Carlos ang unang nawala. Agad na sinagot ni Annalyn si Nurse Ivan na siguro ay wala sila sa sitwasyon nila ngayon, na sinang-ayunan naman ng mga kaibigan ni Annalyn na si Nurse Karen at Nurse Ivan, kaya napapaisip silang lahat. Samantala, dahil sa hindi makakapayag si Morgana na magising pa si Carlos at masabi ang lahat ng nalalaman niya kay RJ, gumawa na ng paraan si Morgana para unahan niya na si Carlos. Si Morgana na mismo ang tatapos kay Carlos dahil sa hindi na tinulungan pa ni Gilbert si Morgana sa mga plano niya. Pinuntahan ni Morgana ang kwarto ni Carlos para isagawa ang plano niya na patahimikin ng tuluyan si Carlos. At para walang makakilala kay Morgana, nagsuot ito ng pang-nurse at nakamask ito. Saktong nakita ni Morgana na walang nagbabantay ng mga pulis sa kwarto ni Carlos. Kaya nagmadaling pumasok si Morgana at nakita niyang tulog si Carlos sa loob ng kwarto nito. Pinagmasda ni Morgana si Carlos at galit na sinabi ni Morgana kay Carlos na masyado ng maraming paandar si Carlos. Inihanda na ni Morgana ang gagawin niya kay Carlos. Tuturukan ni Morgana ng gamot si Carlos para tumigil ang pagtibok ng puso nito at tuluyan ng mamahinga habang buhay si Carlos. Ituturok na sana ni Morgana ang gamot nang biglang marinig niya na may boses na paparating papunta sa kwarto ni Doc Carlos. Narinig ni Morgana na si Annalyn at Harry ang paparating. Ipinagtaka naman ni Harry kung bakit walang nagbabantay ng pulis sa kwarto ng daddy niya. Mahuhuli kaya si Morgana ni Harry at Annalyn o tuluyan ng mapapatahimik ni Morgana si Carlos? At yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pagharap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.